Ang biyahe ay hindi basta-basta, lalo na sa dagat ay tatawid ka. Bago ka man makarating sa iyong paroroonan, dadaanan mo na ito na ikaw ay kinakabahan na hindi mo alam kung makakarating ka ba sa iyong paroroonan. At nang nakatawid na kami sa dagat, ito ang aming nasaksihan, isang modernong kagamitan para sa ating magsasaka na patatakbuhin na lang diretso na pag-ani at pasok na sa sako ang kanilang trabaho. At ito ay ating tunghayan. Diretso na pala sa sako yung may sako na doon, no? Galing. Oh. Diretso na pala, tanggal na siya, oh. Oh, pawon sa trabante. Galing. Ayo. Oh, tuloy na naman siya doon. Ang bilis lang ng pag-ani. Ngayon lang din ako nakakita na ganitong kagamitan na ginamit ng ating mga magsasaka. Mas maganda ito kaysa sa lumang kaugalian na tao or mano-mano ang mag-harvest ng palay. Ito, oras lang, maisilid na sa sako ang mga palay na kanilang inaani at may transport kaagad para maging pera na. At sa pagpatuloy ng aming paglalakbay, meron na naman kaming nadadaanan na nadisgrasya sa tabing daan. Ang sa bandang kanan ay banginayan, kaya naisip ng driver na dito na lang niya isadsad ang kanyang sasakyan. Ito ang aming nadaanan na ayon sa kanila, naghihintay na lang daw sila na darating yung rescue galing sa kanilang kumpanya. At ayon din sa driver nito, nawalan daw siya ng preno, kaya nangyari ang pagkasadsad ng sasakyan nila. At sa mga oras na ito ay bahagyang umulan dito sa Agusan. Nakaramdam na rin kami ng gutom, kaya kakain na kami. Alright, mga Diyos, nandito na kami sa Agusan. San Francisco pa rin, no? San Francisco, Agusan del Sur. Ayan, at kakain muna tayo, mga Diyos, kasi gutom na. Gutom na, mga Diyos. Oo. At syempre, malapit na tayo talaga. Davao, no? Makauwi na rin ako at makapagpahinga na naman dahil sobrang pagod sa biyahe. No, first time kong sumama sa ganitong biyahe na trekking. Sakit pala sa likod. Yeah, masakit sa likod. Yeah, kain muna tayo, mga kajoks. Yung ulam natin, yung pansit. Yan. Trapista. Oo. Alright, mga kajoks, sakasakay natin ng tricycle. Abutan na doon sa bahay ng kapatid. Tapos pahinga mo lang muna tayo doon at saka mag-edit ng konti. Tapos mamaya maligo, diretso na sa bahay mamaya. Mga gabi na siguro. So finally nandito na din sa bahay at nakauwi tayo ligtas, mga ka-Diyos. At syempre salamat sa inyong mga panonood, no, na nakaabot na naman tayo sa dulo ng aking video, no, hanggang pagdating dito sa Mindanao. Salamat sa inyong lahat, W Select viewers, mga subscribers ko at saka sa mga followers sa Facebook. Salamat po sa inyo lahat. Alright, mga ka-Jokes, no, so nasakyan na naman natin yung yung ADV. Ayun, naninibago ako sa ADV, mga ka-Jokes, no. Hihi. Hanapin ko muna yung helmet ko. Ha? Nandiyan lang yun? Hindi kaya doon sa kabilang bahay? Yan, tinan ko muna doon sa kabila, sa bahay. Alright, tinan ko doon sa kabila. Baka nandun lang sa kabila. Naninibago ako, mga ka-Jokes. Naninibago ako. Yung pinsan ko nag-antay na dun sa sea oil. Asan na ba yung helmet ko dito? Wala man dire.
Wala dito sulod. Alright mga ka-jokes, magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-jokes. Nandito tayo ngayon sa Turil. No, malapit lang dito sa kung saan sila Kamuning at saka si Janjan. No, pero hindi tayo pupunta doon. Ang sadya natin dito ay dito sa Panabo Co-op. No? Sa Turil Davao tayo, pero branch sila dito kukunin yung pera kasi yung insurance nung asawa nung nung pinsan ko ay namatay. No, so kailangan namin yung mga insurance na masikaso at saka yung dito sa Co-op. No, kaya layo na biyahe namin. So, galing kaming Davao tapos papunta dito sa Davao, sa Turil. At yung pinsan ko nandun na sa loob, inasikaso na niya. Ibali release na lang yun nung cash. No, tapos uwi na kami. Depende na mamaya kung meron pa kaming daanan. Inalalayan pala yung pinsan ko kasi wala siya makakasama mga ka-Diyos, no? Kaya inahabol din namin yung oras. Ngayon ay alas 3 na. Kung nagbus pa siya, wala na, hindi na niya maabutan. No, kaya buti na lang nandyan yung motor. So dito tayo sa Turil. Alright, so mamaya ulit mga ka-Jokes. At sa mga oras na ito ay nandito na kami sa Biwok. Dito na kami sa Panabo. At kakain lang daw muna kami dito dahil nagutom na yung aking pinsan. No, kibali galing kami doon sa Davao. Nag-asikaso kami ng mga papilis or insurance ng kanyang namayapang asawa. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang binuburol sa kanilang bahay ngayon na aking kababata rin. No, so ngayon ay nagutom kami, kain lang muna at pahinga ng kunti dahil sa layo na aming biyahe galing Davao City doon sa Turil papunta dito sa Panabo, balikan. No, so masarap ang hangin dito sa Biwok na ito at masarap din habang magpapahangin ay kumakain. So let's go. Sa balay. Alright mga ka-Diyos, nandito na kami at kakain daw muna kami. So ito yung mga doon Ate, video natin ha. Mga ka-Diyos, mamaya kakain kami. Dito lang muna ako mag-video yan. Kaway-kaway mo na. Shell, kaway-kaway mo na. Ayan, si Michelle. Yung pinsan ko na namatayan ng asawa. Kasarap dito mga ka-Diyos. Sarap ng hangin. At ayan na nga, nakauwi na nga kami dito sa bahay, no, at kasalukuyang maraming tao at nag-asikaso sila para sa mga lulutuin dito sa Lamay.
ang asawa ng aking pinsan. At sa mga oras na ito, mga alas 7, alas 8 na ng gabi. At hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po si Jokes MTV na palagi nagsasabing, mahal ko kayo and God bless us all.